1 week na po after ng State of the Nation address ni PBBM. At dahil dyan, may mga photos na galing sa Baola na nakita tayo for when it was the President's father's turn to deliver his State of the Nation address. Throwback lang tayo, no? Ito ay nangyari nung first SONA ng pangalawang termino ni Ferdinand Marcos Sr. Itong 1970 SONA na ito, very historic ito, partner, dahil yan yung isa sa mga hudyat ng tinatawag na first quarter storm. No, that 2 years before martial law was declared. Itong SONA na ito ay very memorable dahil matinding violence, yung sumiklab pagkatapos yung SONA. Ito yung panahon na nag-swell up talagang student demonstrations at may mga radical student groups gaya ng Kabataang Makabayan na nandyan, no? Pero maraming student activism at its height nung panahon na yon. Pero nagsabay-sabay din yung mga pangyayari, yung mga sentimento, no? Maraming naniniwala na yung pangalawang term ni Marcos should not have been or should not have been kumbaga may magic na nangyari supposedly daw, no? Pero marami nagkasakitan, nagkapaluan ng tear gas at may mga nasaktan, may mga, hindi ko alam kung may namatay nga ba. Pero it started kasi when yung grupo nila, President Marcos First Lady, yung kanilang group, yung kanilang entourage ay palabas sa steps. Hindi ito, of course, wala pang batasang pambansa nun, partner, no? Sa may National Library ito, no? Sa may Maynila, malapit sa may City Hall, yung dating legislative building, every year doon nagsusona dati talaga ang mga pangulo. Pagbaba nila sa may hagdan, may nambato ng cardboard na crocodile, may nagbato ng bato ng placards, etc. At doon na nagsimula yung violence. All the way hanggang sa gabi, nagkakagirian, hindi lang girian, nagsalpukan talaga yung mga estudyante at mga Metrocom at elements of the Western Police District. At so talagang ilang oras to na nagkakagulo sila nung... Oo. So makita mo yan yung SONA na yan. So iba pa kasing security procedures. So isipin mo pababa at kitang-kita mo. The fact na mababatuhan mo yung Pangulo ng paper machine na kung ano-ano. Kita mo yan, no? Ito naman, yan. Pinapakita natin ay mga galing sa Philippines Free Press na mga lumang magazines, of course. Itong SONA na ito, ang topic nila ay parang national discipline. So medyo magdududa ka na. Kumbaga, kailangan magdisiplina ng Pinoy yung kanyang pamumuhay. Because medyo iba yung mga panahon na yon. Parang ganyan. So, tingnan natin. May moral gap daw, nakasulat. Ayan, no? Economic difficulties. Okay, yan. Ito. Mga misis, yan, yung mga kumbaga mga asawa ng mga senador at mga cabinet members. Pero makikita mo si Madam sa pinakadulong kaliwa, kumikinang talaga. Oo. Diba? Pero lahat naka-butterfly terno. Pero tama ka, litaw na litaw talaga si ano. Subukan nila ng mga panahon na yan, yung ang tawag doon, maging humble sa pananamit. Tingnan natin. So, ito naman yung while the SONA was ongoing, no? Sa loob ng legislative building. Kasi yung Batasang Pambansa, partner, 1978 lang yun ginamit. In fact, ginamit talaga yun para sa kauna-unahang yung convention talaga. At makikita mo may mga videos na talagang sila Marcos, sila yung talagang nagbinyag niyan. Opo, ito yung cover pa rin ng Free Press. Medyo ibang taon yan. Pero okay lang, para makita ninyo, compare natin yung itsura nung tatay at nung anak. Ito, continuation pa rin nung 1970 na SONA. In fact, nasundan pa yan, partner, ng isang assault naman sa Malacanang. Yan tinatawag na Battle of Menjola. Ito, yan ang yung uniforme ng mga pulis dati. Isipin mo kung malaki tiyan mo, kitang-kita talaga. Yan kasi fit na fit. Oo. Gusto nun yung, ano yun? Yun naman nasa kaliwa, sumasabog na nga eh. Ano yun? Saan sila? Hindi ko masyado makita Jeep yan, Jeep. Jeep ba yan? Jeep. Mas malinaw dito pag dito sa studio. Ito.
Sobrang dami kasi ng sakay, overloading na yung jeep, tapos may isang hihirit pa ng palo. Tingnan mo yun, nasa ground. Ito, yung nandito sa kanan, no? Nakabuelo ng... Mukhang Oo. may ready ma-target Gigilan na sila dyan eh. So, yun nga, ang issue kung overwhelming force daw ba yung ginamit, kung karapat-dapat daw ba. So, tingnan natin. Ngayon, mas marunong na sa security ang mga kapulisan. Mas marami na rin camera ngayon. Bagay. Pero isipin mo yung pormahan nun, partner. Yung mga pantalon nila, fit na fit talaga. Sige, again, those are the photos of President Ferdinand Marcos nung siya yung nagde-deliver ng Senior. SONA. Senior. Ferdinand Marcos Senior nung siya yung nagde-deliver ng kanyang mga SONA. On our firstpost.com, the headline reads, "How to spread faith. The Vatican is calling on hot priests." Buti lang ikaw nagbasa niyan. Ibang klase rin, ano? So ito daw is an effort, of course, to draw younger generation back to the, excuse me, back to the church. So 1,000 priests and friars are set to gather in Rome. At ang may pakana nito, ang the man behind this campaign is none other than Pope Leo XIV himself. Oo. Hindi directly sinabi ng Pope na kailangan ng hot priest. Pero gamitin yung social media. Yes. To spread yung the gospel, ano? Pero meron kasing mga dalawang Italiano na partner. Tingnan naman mga itsura nila. Oo, nakita ko yan kanina. Huwag na pala, baka magkasala Hindi. pa kayo. Nakita natin, ano? Taka, Yung isa medyo may, ano bang term sa ganyan? Ito, influencer daw to eh. Pare na may tattoo at nagpo-post daw ng mga workout videos. Oo, si Father Giuseppe Fusari. Oo, so bodybuilder, okay, from Italy, 60,000 followers on Instagram, and parang siya ba yung, may nakita kasi ako kanina eh. Ito, si Father Ambrosio Mazai. Ang followers niya, he's 58 years old. He posts almost every day daw, at ang kanyang mga followers between 25 to 55-year-olds. Malaki-laking demographic yun, partner. Oo, malaking demographic yun. Actually, nakakatawa kasi madaming iba-ibang comments on his social media page talking about Father Mazai. Pero meron dito nakalagay, "What a beautiful guy our father is." Sabi, "You are very beautiful and very elegant." Ayan. Hanggang doon lang ba yung paghanga, pag-appreciate nila doon sa magandang piece? Makaka-focus ba sila doon sa gospel kapag nakatingin sila? At habang naglalaway kay Father ano Grabe siya? naman, well, depende na yan, ano? Pero if your intention is just to draw attention, syempre yung mga posts naman nila is halo-halo. May mga, yun nga, si Father, sinasabi natin kanina, si Father Giuseppe, may mga workout videos. But there's also Workout some videos, posts na ano. At pagkatapos may mensahe naman yes, pala pagkatapos. oo. So, I mean, if they're getting a bigger demographic, younger audiences, mukhang tingnan natin kung maging effective. Pero hindi ba may problema sa ganong strategy? Paano kung pinagdasahan lang yung pari? At alam ko, it's a way of trying to lead them. Yes. Pero paano kung sa pari lang tumigil? Sana na lang, pakinggan din nila yung message, ano? Dahil komplikadong meron naman talaga. Problema kasi ito eh. Parang, kaya ba, kung naturally may appeal sa tao yung ang isang bagay, wala dapat mga strategy sa magganto. Pero the fact na may bumababa yung siguro dapat, is it time to rethink kung paano ang dogma, strategy. diba? Oo. Baka kasi ganun, baka outdated na para sa maraming tao at hindi na angkop sa modernong mundo. But then again, marami nang bumanat sa simbahan kung ano sinabi. And they're still there? Andiyan pa rin simbahan. Exactly. Yung crisis na to, it's not the first time. Nalusutan nila yan. Okay.